And mga kapatid sa pananampalataya, salamat po sa Panginoon na tayo po ay makapag-aral muli ng ating mga topic patungkol sa pari nga lang ba ang tinawag at hindi pastor ayon sa Biblia so pinaano po natin yan, pinatunayan po natin na hindi lang po sila ang mga tinawag. At isang bagay po na makikita natin sa banal na kasulatan ay napakarami pong talata sa Biblia na ang mga pastor po ay tinawag ng Panginoon at sabi nila yung kiniklaim nila na pari na lang daw ang tinawag. At hindi po yun totoo. Hindi totoo na sila lang mismo ang tinawag. Dahil unang-una sa lahat, marami pong katuruan ng mga Catholicism na hindi ayon sa salita ng Diyos. Meron pong nag-comment sa ating YouTube channel. Welcome po sa inyo. Salamat po pala sa mga nanonood sa atin sa YouTube channel natin na mga kapatid sa pananampalataya. So, saan man kayo naroon, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Meron po nag-comment dito sa tinatalakay natin nakaraan na mga pari at hindi mga pastor ang sinugo ng Diyos upang mangaral ayon sa Biblia. So, ang sabi niya, kung pag-aralan mo ang mga dispensation ng Biblia, ay pari talaga ang namumuno. Sa panahon ng templo, may tali pa nga sa baywang upang pumasok sa kabanal-banalang silid. Sa panahon ni Kristo na pinatay ng pari, wala nang paring tinuruan si Kristo, pati apostol at disipulo. So, yun po yung kanyang Yun yung kanyang comment. Salamat po kay Adning Lawrence 9061. Yan po yung kanyang comment sa ating video na nakaraan. So, salamat po. Welcome po kayo. Totoo naman po yung sinasabi niya dito. Hindi wala po tayong tatago. Hindi katulad ng ibang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Pag sila ay may pinanindigan, hindi na nila sinasabi na yun ay nakasulat sa salita ng Diyos pag mayroong mga tao nagbibigay sa kanila ng komento. Totoo po yung sinasabi mo, kapatid, na kung pag-aralan natin yung mga dispensation po yung mga panahon na nagsalita ang Diyos sa iba't ibang panahon sa mga propeta at sa mga ninuno ng mga Israelita, lalo tigit sa panahon ni Abraham. Actually, napakaraming panahon ng Biblia na nagsalita ang Diyos sa kanila. Yan po yung tinatawag na dispensation. Mula kay Adan hanggang sa panahon ng kawakasan, meron po tayong 7 kapanahunan na pagsasalita ng Diyos o pagbibigay niya ng mga tipan patungkol sa pamamahala. So, yung 7 dispensation po na yan, hindi po natin itatanggi na ang sabi niya dito, mga pari yung namumuno. Actually, totoo naman po yan. Yung mga pari yung namumuno nung panahon ngayon. Pero yun ay termino nga lang po ng Biblia na sila po ay mga priest. Kasi hindi lang hindi lang mga mananampalataya sa lumang tipan nung bago si Abraham ay nandoon buhay pa. Hindi lang sila ang mga pari. May mga pari din yung mga iba-ibang mga Diyos. Mamaya malalaman natin yan. Kaya sabi dito may mga tali pa nga daw sa baywang na kapag pumapasok sila sa kabanal-banalang dako, yung mga high priest, mga itinakda ng Diyos na maglingkod sa kanya doon sa templo para maghandog patungkol sa kasalanan. Yun po yung tinatalian nila para po kapag may nangyari doon sa priest na nandoon sa loob ng kabanal-banalang dako, kasi once a year lang po silang pumapasok doon. At yung mga pari na hindi karapat-dapat po pumasok doon sa kabanal-banalang dako ay hindi po mabubuhay kapag pumasok po doon. Kaya nga may mga tali po sila. Ang na alam ko po diyan is sa paa po nakatali yung tali na nila. Tapos may mga bell po sila sa baywang na kapag tumunog yung bell, hihilahin na lang nila yung bangkay ng pari na namatay doon sa loob ng templo. Yun po yung nasa lumang tipan sa panahon po ni Moises. At sabi ito, sa panahon ni Kristo, sabi niya na pinatay ng pari. Tinukoy niya pari. Actually, mga pari po, hindi lang po pari ang pumatay sa kanya. Hindi lang po isa, kundi marami po sila. Lahat po na naglilingkod doon sa simbahan nila nung panahon ni Kristo, lahat po sila gigil na gigil sa ating Panginoong Hesus-Kristo. Kaya nga,
yung mga pari din talaga ang nagpapatay kay Kristo, ano po? Sabi ito, wala nang paring tinuruan si Kristo, pati apostol at mga disipuli. Actually po dito po, meron tayong problema dito dahil una sa lahat, yung dito po sa pari, wala na pong idineklarang pari si Kristo. Dahil po si Kristo na po yung yung pari. Nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, inihandog niya yung kanyang sarili. Si Kristo na po yung pari na po, pangwalang hanggang pari na po yun. Kasi ang description ng Hebrews, ang pagpapaliwanag po nila doon, at hindi lang actually sa buong Hebrews pinapaliwanag na nung nagbigay ng pari ang Panginoon sa mga Israelita, sila po ay namamatay at hindi po talaga nagagampanan yung pangwalang hanggang tipan ng Panginoon patungkol sa mga paghahandog, kasi yun po yung trabaho nila eh. Yung maghahandog sila, yun po yung pinakagawain na ibinigay sa kanila ng Diyos, hindi po mangaral. Yun po yung itinalaga para sa kanila. Kasi yung mga nangangaral nung panahon nila, si Moises, isang propeta, at yung lahat ng mga propeta, sila po yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Ang trabaho lang po ng mga pare is maghandog, ipanalangin yung mga kasalanan ng mga tao ng panahon ng Israelita, at hindi po sila ang mangangaral. Kaya nga po napakaswerte ng isang nung panahon nila na kapag yung priest, siya na rin po yung propeta. Ano po? Kaya nga nung panahon ng Lumang Tipan, nagsasalita yung Diyos sa pamamagitan ng propeta, tapos dinidinig niya yung panalangin nila sa pamamagitan ng paghahandog ng mga handog patungkol sa kasalanan o anumang handog yan na ipapanalangin nila na humihingi sila ng kapatawaran sa Panginoon. Yun po yung yung trabaho nila, mananalangin sila, paghahandog nila ng handog yung mga tao na yon na nagkasala o ano man yung kanila naging problema sa harap ng Panginoon. Tapos kung may kasagutan ng Panginoon, yun na po yung kasagutan, sasabihin po ng mga propeta. At dito po, na si Kristo wala na raw tinuruan pati apostol at mga disipulo. Actually, diyan po kayo nagkakamali, kapatid, na yun po yung mga disipulo, yung iniiwan niya. Nung umakyat po siya sa langit. Di ba, pinatay siya sa krus ng Kalbaryo. Nung mamatay siya sa krus ng Kalbaryo, umakyat po siya sa langit. At iniwan niya po itong mga apostol doon sa gitna ng mga disipulo. Kasi pag sinabi mong disciple, ito po ay pangkalahatan ng mga sumusunod. Kahit hindi ka mangangaral, pwede ka maging disipulo. Ang ibig sabihin po dyan is tagasunod ka ni Kristo. Yan po. Yung apostol naman po, sila yung mga pangunahing inihalal ng Panginoong Jesucristo nung si Kristo po ay nandito pa sa lupa. Inihanda sila para pag umakyat si Kristo sa langit, ay sila na po ang magpapatuloy ng pangangaral. Yan po yung ating tinalakay po nakaraan doon sa, tingnan po natin sa Ephesians chapter 4 and verse 11. Simulan mo natin sa verse, ang sabi po dito sa verse 10 ng Ephesians, He that descended is the same also that ascended up for above all heavens, that He might fill all things. So makikita natin dyan, kung sino yung bumaba, siya rin umakyat sa langit. Yan po yung tinutukoy dyan, na para magbigay ng mapunuan niya yung lahat ng pangangailangan at sa lahat ng bagay. At sabi dito sa verse 11, and He gave some apostles. Makikita natin dyan, He gave some apostles. Past tense po yung ginamit na pangungusap dyan. Kaya kung makikita natin, mga kababayan, mga kapatid sa pananampalataya, nag-iwan na po siya. Nung umakyat sa langit, iniwan niya na po itong mga apostol. Yan po yung kanyang kauna-unahang inihanda para po magpatuloy ng pangangaral sa iba't ibang mga tao, mula sa Israel hanggang sa mga hintil. At sabi ito, and some prophets. Ayan, may mga prophets po. And some evangelists, and some pastors, and teachers. Ayan po. Kung makikita natin dyan na ito po yung apat na inihalal ng Panginoon o inihanda niya para po sa iglesia ng Diyos mismo, na para magpatuloy ng pangangaral simula sa mga apostol, sa mga propeta, sa mga ibanghilista, at sa mga pastor at guro. Actually, lahat sila, dapat sila maging guro. Ayan. Marunong sila magturo ng salita ni Kristo. Kaya nga po makikita natin dito na yung pastor ay nakasulat din po, At sa Greek, ang ibig sabihin, ang pinaka-original po na pagkakasulat dito ay sa Greek. Ang sabi po sa Greek, ginamit po na salita dyan is poimen. Patungkol sa mga pastor.
Yan po yung pinaliwanag natin nakaraan. Ang ibig sabihin po, a herdsman, especially a shepherd, yan po yung mga ano niya meaning. Kaya sa pinaka ano niya, sa pinaka full definition niya, strong definition is shepherd or a pastor. Sila po yung mga nangangasiwa nung panahon po na iniwan ni Kristo yung iglesia dito sa, siyempre umakyat na po siya sa langit, iniwan niya na po lahat. Actually, nagkakamali ka po kapatid na yun po yung ano, iniwan niya ng apostles at ng mga prophets, iniwan niya po itong 4 na offices po na ito para maglingkod sa iglesia sa pamamagitan po ng pangangaral ng mga salita ng Diyos. Ano po? Yan po yung 4 na yan. Kaya po yung sinasabi nyo kanina, yung sinasabi nyo po doon sa comment ninyo na ito po, sabi nyo, wala nang paring tinuruan si Kristo, pati apostles at disciple. So, may mga disciple po siyang tinuruan, may mga apostol at mga pastor po siyang tinuruan para magpatuloy po ng tinatawag na pangangaral. Ano po. Pero yung pari po, hindi na po yun, hindi na po niya yun idiniklara dahil unang-una sa lahat, yung mga pari po sa Bagong Tipan, iba na po yung kalagayan. Iba na po yung mga tinutukoy na pari. Ano po, tingnan natin. Tingnan po natin sa aklat ng Revelation kung ano po yung pari na tinutukoy po dito ng Biblia. Kasi hindi porket pare, yun na yung nasa loob ng simbahan nangangaral. Kasi yung panahon ngayon, ganun ganun yung kaisipan ng maraming tao. Ano po? Dito po sa 1:6, may nakalagay po dito na, and hath made us kings and priests unto God and His Father. To Him be glory, sabi ito, and dominion forever and ever. Amen. Ano po? Kung makikita natin dyan sa panimulang sulat ng aklat ng pahayag na isinulat po ng ating apostol na si Juan, yan po yung nakasulat. Ano po? Kasi meron pa yang meron pa yang nakalagay sa itaas, hindi lang po yan. Tingnan po natin yung pinaka number 5. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, sabi niya dyan, and the first begotten of the dead, and the prince of kings and of the earth, sabi ito, the prince of the kings of the earth, unto Him that love us and wash us from our sins in His own blood, sabi nakalagay dyan. Tapos yung karugtong niyan, and He made us kings and priests unto God and His Father. So makikita natin dyan na hindi lang po yung mga hindi lang po yung mga nangangaral, sabi nila. Yun po kasi yung pinaninindigan ng karamihan ng mga tagapagtanggol ng mga Catholicism ng aral ng Katoliko na pinagtatanggol nila yung kalagayan ng pare. Actually, hindi naman tayo tumututol doon, pero sa panahon ng Kristiyano, hindi na po yun, hindi lang po yung tawag ito, hindi na po sila yung mga itinalaga para mangaral sa loob ng iglesia. Kundi ang ano na dito, ang mga pari na po na tinutukoy sa Bagong Tipan, hindi na po yung mga naghahandog na mga na mga patay na hayop, yung mga kinakatay tapos handog para sa kasalanan tapos mananalangin ka sa Diyos. Hindi na po yun kasi pang false cults na trabaho yun panghandog na yun para sa mga bulaan. Ano po, hindi na po yun para sa mga tunay na iglesia ng Diyos. Kaya kung makikita natin dyan, ginawa daw niya tayo, sabi ito, kaya pinupuri dito sa verse 5 si Jesus Christ, pinararangalan, siya po yung prinsipe ng lahat ng mga hari sa lupa, nagmamahal sa atin, tapos siya rin po yung unang nabuhay sa mga patay. Yan po yung tinutukoy po dito. Kaya nga po pinaparangalan siya dito. Bukod doon, siya ang umibig sa atin, siya yung po naghugas ng ating mga kasalanan sang sarili niyang dugo, sabi dito, in His own blood. Makikita natin dyan. Ng sarili niyang dugo ang naglinis po sa atin. Kaya nagbuwis siya ng buhay para sa atin. Kaya dito, yung pagpuri sa kanya ng aklat na ito, yung pagkakasulat ni Juan, makikita natin dyan na napakataas ng adoration para kay Jesus Christ. Tapos sabi dito, and He hath made us kings and priests unto God and His Father. Ano po? Ginawa niya raw tayo. Tayo, hindi lang po yung nangangaral. Ibig sabihin, mula sa mga apostol, sa mga pastor, hanggang sa lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo, ang tawag po dito is kings and priests unto God. Ano po? Kaya nga doon natutupad yung tinatawag na si Kristo yung tinatawag na hari ng mga hari at pari ng lahat ng mga pari. Kasi unang-una sa lahat, nagbago na po yung kalagayan
ng mga kaparian. Hindi na po sila yung mga naglilingkod doon sa loob ng templo, ano po, na may mga dambana, sinusunog doon, tapos isang beses, isang taon na pumapasok doon. Kasi hindi na po yun ang pinaghahandugan. Ano po, kaya ngayon, lahat po kasi pwede nang maghandog ng panalangin, pwede nang maghandog ng mabuting gawa sa Panginoon, lahat po, offering, lahat ng offering, kung ano man yung gusto nating i-offer para sa ating Diyos, ano po, sa ating Panginoong Hesukristo at sa Ama, yun na po yung yun na po yung trabaho ng lahat. Pero iba yung mga ngaral, ano po, sila po yung nangangalaga sa kawan sa lahat po ng mga pari. Kaya yung pari na tinutukoy po dito, yung mga saserdote yung tinutukoy dito, hindi na po sila yung hindi na po sila yung mga nangangaral. Ano po, pero pwede naman silang maghayag ng salita ng Diyos, pero hindi sila tagapangasiwa sa loob ng iglesia. Ano po, hindi na po yung katulad ng lumang tipan na sila mismo magkakatay ng hayop. Hindi na po yun. Hindi na po ganun. Ano po? Kaya ng bagong tipan, ang mga tagapangaral, hindi na mga pari, kasi sa lumang tipan talagang sila sinet up sila. Ano? Pero ngayon, hindi na yung mga naglilingkod sa loob ng simbahan, ng templo. Ano po? Lahat po ng sumasampalataya kay Kristo, ang sabi dito ng aklat, and hath made us, sabi dito, kings and priests unto God and His Father. To Him be glory, sabi ito, and dominion forever and ever. Amen. So, yan po yung nakalagay doon. Ano po? Ito po yung yung katibayan na ang mga pari po ay yung lahat ng mga mananampalataya na mismong tinutukoy din po doon sa Psalms 132 verse 16. Tingnan po natin sa Psalms 132 verse 16 kung pareho nga ba talaga yung nakalagay doon. Kasi yun ang claims ng yung ng iba na yun daw po yung katibayan na ang mga pari daw po ay tinawag ng Panginoon para mangaral daw ang salita ng Diyos sa panahon ng bagong tipan. Ayan. Sabi dito, sabi niya, I will also clothe her priest. Pag makikita natin dyan na maramihan itong priest na to with salvation. Kaya kung ito nga yung katulad ng nasabi natin nakaraan sa ating video, kung ito po yung babatayan natin na bersikulo na ang mga pari lang po ang tinawag para mangaral, kasi ang nakalagay dito, yung kasi pinaninindigan ng mga mangaral ng Catholicism ang nakalagay po dito, I will also clothe her priest with salvation. Ang nangahulugan po dyan, ibig sabihin dyan na tinutukoy dyan, yung mga pari o yung mga saserdote, susuotan ng Diyos ng kaligtasan. Ang mangyayari nito, parang sila lang ang maliligtas. Kung yung mga pari na yan, sila lang yung mga nandun sa loob ng simbahan, nakasutana, sila lang yung maliligtas. Kawawa naman lahat ng membro ng Katoliko, Nag-umaasa sa pananampalataya kay Jesus Christ, maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lahat ng mga membro. Ang mangyayari pag ito ang bersikulong ginamit natin, yung pari nyo lang po ang maliligtas. Kawawa naman kayong lahat. Hindi kayo pala tatanggapin sa kaharian ng langit kasi mga pari lang dito susuotan ng kaligtasan ng Panginoon. Pero hindi po yan, mali po kaisipan yan Kasi ang tinutukoy lahat ng mga pari dito, lahat ng mga mananampalataya ng Diyos na buhay. I will also clothe, sabi ng Panginoon, her priest with salvation, and her saints shall shout aloud for joy. Ayan. So makikita natin dyan na lahat po ng mga banal ay magagalak at magsisisigaw ng malakas. Ayan. Sa kagalakan, yung sigaw nila. Kasi kapag ka nagkataon na yung mga pare lang maliligtas dito, ang sigaw nun, hindi na kagalakan. Sigaw ng ng pagsisisi. Bakit pa kami sumampalataya? Parang parang mahahamak na yung Diyos natin. Pero hindi ganoon kasi yung Diyos natin Ang Diyos kasi ang kaligtasan para sa lahat ng tao, para sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo at sa kanyang banal na salita. Kaya kung makikita natin dito na I will also clothe her priest with salvation. Nangahulugan na ang mga pari na tinutukoy dyan ay yung tinutukoy din sa Book of Revelation. Na ang sabi doon, ginawa tayo ng mga pari, mga hari, ng ating Panginoon, para sa kanyang Ama. Kung makikita natin doon, na talagang ang tinutukoy dito is pangkalahatan, pangkalahatan na mga mananampalataya. Kaya
magkaroon lang tayo ng kaunting kaisipan mga kababayan, ano po, na ito po sa Book of Revelation, and hath made us kings and priests unto God and His Father. Ano po, to Him be glory and dominion forever and ever. Ayan. So makikita natin dyan na lahat po tayo mga pari pala. Ano, pero yung tagapamahala sa loob ng simbahan, sa loob ng iglesia na iniiwan ng Diyos, sa iglesia ng Diyos na buhay na haligid sa liga ng katotohanan, ay mga propeta, mga pastor, guro, evangelista, at saka yung mga apostol. Sila po yung mga iniwan. Ano po? Kaya kung babasahin nyo sa Biblia na sila yung iniwan, wala kayong mababasa nung umakyat si Kristo sa langit para pasabihin natin na yung mga pari ang talagang tagapamahala sa panahon ng bagong tipan. Hindi po. Ang iniwan po ay mga apostol, mga evangelista, ayan, ebanghilista, propeta, ayan, at mga pastor at guro. Yan po yung mga iniwan. Ano po, ang ginamit pa nga po dito sa Greek ng apostol ay ng propet ng mga prophets. Ay hindi, apostol tayo, apostol. Sa apostol tayo. Ang ginamit po dito sa Greek is apostolos. Apostolos. Yan po yung ginamit nila sa Greek. Ano? Ang ibig sabihin po ito, a delegate, messenger, one sent forth with orders. Sabi ito. Yun po yung one sent forth with orders. Ano po? Sila po yung mga inutusan ng Diyos, ano po, sa unahan niya ng may mga utos, may orders. Ano? Ito makikita natin dyan. Especially applied to have 12 disciples of Christ. Ayan. In a broader sense, sabi ito, applied to the other eminent Christian teachers. O sila po yung mga Christian teachers. Number one, Barnabas. Si Barnabas po pala ay kinikilala as apostol. Ano po? Si Timoteo, kinikilala rin po. Ano po, bilang mga pangunahin sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero si Timothy is tinatawag po na mga bishops or shepherds. Ano po, sila po yung mga pastor ng iglesia sa Ephesus. Ito po si Timothy at si Silvanus, sila po yung mga kasama ni Pablo na nangangaral nung panahon ni Apostle Pablo. Sa strong definitions, ito po yung sinasabi from G 649, a delegate, especially an ambassador of the gospel. Sabi ito, especially a commissioner of Christ, apostle with miraculous powers, apostle messenger, he that sent, he that is sent. Ayan. So makikita natin dyan na yan po yung kahulugan nitong apostolos na ginamit ng mga Griego, kasi Griego po yung pagkakasulat ng New Testament po, buong New Testament from Matthew hanggang Book of Revelation, yan po ay puro Greek. At sa Lumang Tipan po, ang ginamit po doon sa Lumang Tipan is dalawang lengguwahe, yung Aramaic sa panahon ng nila Daniel, sa panahon ng ni Esther, at saka nila Ezra, ni Nehemiah. Yun po yung ginamit. Mga ilang part ng book nila ay ginamit po ay Aramaic. Ano po, isang lang lingwahe rin po yan ng mga Israelites. Pero hindi nila masyadong ginagamit. Pero ang mas madalas na ginagamit nila ay Hebrews. Hebrew. Mula sa Genesis hanggang sa Malakay, nakasulat po ang Biblia. Sa original na teksto po, ay nakasulat po yan sa Hebreo. Ayan, Hebrews. Yan po yung original na pagkakasulat. Kaya nga po, kailangan pa rin natin balikan yung mga ibig sabihin ng bawat salita dito sa sa Biblia, kasi in English na kasi nila tapos may mga Tagalog pa. Ito, basahin natin sa Tagalog translation kung ano yung sinasabi, kasi hindi lang po nakakan sa English yung Biblia, kasi para pang sa lahat ng tao, pwede para maintindihan ng iba, tinagalog. Sabi ito, sa verse 10, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ng lahat ng mga bagay. Sabi ito sa verse 11, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba ay propeta, at ang mga iba ay ebanghilista, at ang mga iba ay pastor at mga guro. So makikita natin dyan
na sila po yung iniwan. Ano po ang purpose? Ano po yan man? Babalikan na naman natin. Ano po yung purpose? Bakit sila iniwan? Sa verse 12, ito po ang nakalagay sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Yan. Tingnan natin sa English kung ano yung sinasabi. Balikan natin doon kung ano yung mga word na ginamit sa verse 13. Sabi dito, till we all come in unity of the faith. Para po pala sa pagkakaisa ng pananampalataya. Ngayon, iniwan sila, yung mga apostol, propeta, ebanghilista, yung mga pastors at mga teachers na hindi nagtuturo sa DepEd, nagtuturo sa loob ng simbahan, sila po kasi yung mga teachers yung mga apostol, sila po nagtuturo ng pananampalataya. Ano po? Sila po ang inatasan para gawing isa ang pananampalataya ayon sa mga salita ng Diyos. Para maging isa, till we all come in the unity of the faith. Ayan. Kaya nga sa panahon natin, dahil ang dami-dami ng mga ngaral, hindi na nagkakaisa sa pananampalataya. Isipin nyo, no? Ang tinawag lang, apostol, priest, prophets, evangelists, at saka pastors and teachers. May mga ministro na, may mga kung ano-ano pa mga katawagan, tapos may mga priest, mga pari pa. Ano? Kaya nagkakagulo-gulo ang pananampalataya natin. Sa Muslim naman, may mga imam, ay hindi naman sila hindi naman sila kasama sa natin sa takda ng Panginoong Hesukristo no umakyat sa langit o yung pagbibigay ng tinatawag na karapatan para mangaral at mga siwa sa pananampalataya. Ano po? Hindi po sila, kaya nga nagkakagulo-gulo ang pananampalataya ngayon dahil ang dami ng mga iba-ibang tawag Ano po? Pero dahil itong apat na to, ang pinagkatiwalaan ng Panginoon, till we all come in the unity of the faith. Ano? Para po pala tayo magkaisa sa pananampalataya. Ano po? Kaya sila itinalaga ng ating Panginoong Hesukristo. At bago doon, sabi ito, and of the knowledge of the Son of God. Ano po? Hindi lang para sa pananampalataya, para magkaisa doon, kundi para magkaisa tayo sa kaalaman tungkol sa anak ng Diyos. Ano po? Yun po yung ibang naging problema natin. Ano po? Ito pa lang yung pananampalataya, nagkakaiba-iba na tayo sa panahon natin ngayon. Pangalawa, yung paniniwala o yung kaalaman natin patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, nagkakaiba-iba na rin. Bakit? Dahil nga sa dami ng mga nagpapakilalang mga sila daw ang sugo ng Diyos, kaya si Kristo hindi na naging anak ng Diyos. Ano po? Hindi na rin siya naging Diyos. Ang nangyari, tao na lang siya. Wala nang ibang magandang kalagayan si Kristo, tao na lang siya. Hanggang umakyat sa langit, tao pa rin siya. Kaya kung makikita natin diyan ang simula ng diyan ang simula ng gera ng pananampalataya. Pero hindi naman tayo dapat maggera sa pananampalataya. Kaso nga lang, maraming mga taong hindi naniniwala sa salita ng Diyos, even sa mga Catholicism, mga ibang mga relihiyon, kahit pa sa mga Baptist o sa iba-iba pang mga sekta ng Christianity. Maraming hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ano po? Especially sa Mormons, hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ewan ko lang kung nagbago ng kanilang paniniwala kasi nabasa ko sa Book of Mormons, hindi po sila naniniwala na Diyos si Kristo. Pati sa Jehovah's Witnesses, hindi rin po sila naniniwala ang Diyos si Kristo. Ang Ama lang ang Diyos, tapos ang mga iglesia ni Kristo, ganun din po. So, doon pa lang po makikita na natin na hindi na nagkakaisa yung pananampalataya dahil ang dami nagpapatawag ng mga kung ano-anong mga katawagan tungkol sa iglesia. Tapos nagkakamali-mali na yung mga aral. Yun po yung nagiging problema natin sa panahon natin ngayon. Dahil ang purpose pala ni Kristo para maging isa tayo sa pananampalataya at sa tinatawag na kaalaman tungkol sa anak ng Diyos, unto a perfect man. Sabi ito, para maging banal na tayo, maging perfecto yung bawat tao sa loob ng iglesia. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Kung makikita natin dito, ayon sa sukat daw ng pagkakahulma o tinatawag na kawangis ni Kristo. Yun po yung yun po yung pala yung purpose kung bakit po tayo iniwanan ng mga apostol, ng mga propeta, ng mga ebanghilista, ng mga pastors and teachers. Para maging isa sa pananampalataya, isa sa pagkakaunawa o kaalaman tungkol sa ating Panginoon Jesucristo, para maging maging banal sa harapan ng Diyos. Para yung sukat ng pagkakaisa tungkol sa
kaalaman tungkol kay Kristo. Yun yung ano, yung purpose. Ano po kaya lang nangyari? Dahil nga sa dami-dami na ng mga tawag-tawagan ngayon ng kung ano-ano, naligaw na ang Christianity. Kaya ito yung pinoproblema ng mga kapatid natin Muslim na ang mga Kristiyano daw ay iba-ibang pananampalataya, iba-iba ang pangalan ng Diyos, iba-iba yung ano, yung talagang sinasampalatayanan kasi nga maraming mga bulaang pumasok sa loob ng iglesia. Ano po? Mga hindi tunay na mga ngaral ng Diyos. Ano po? Kaya nga sa panahon natin ngayon, may mga nagpapatawag ng mga apostol, pero ang ibig sabihin ng mga apostol, sila po yung mga witness ni Jesus Christ. Na si Jesus Christ ay talagang nag-exist, nabuhay, ipinanganak ni Maria, pinako sa krus at nabuhay na maguli. Sila po yung mga witness doon. Kaya nga itinawid nila yon sa mga ibang mga mananampalataya, lalo tigit sa mga pastor, sa mga propeta, sa mga ibang hilista, itinawid nila yung pananampalataya yun sa pamamagitan ng pagpapatunay ng mga banal na kasulatan mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Yun po yung pinatutunayan ng mga apostol para mapatunayan nila na talagang totoo yung nangyari kay Kristo. So, yun po yun po yung ating dapat na maunawaan na dapat ay makita natin na talagang ang Panginoong Hesukristo ay nag-iwan ng mga dapat mangaral sa loob ng iglesia. Kaya yung sinasabi ng kapatid doon sa kanyang comment, ang sabi niya, wala na daw pong iniwan na mga pari. Tama po yun. Wala naman talagang paring iniwan yung tungkol sa pangangasiwa sa loob ng iglesia. Dahil yung pari na iniwan ng Panginoong Jesucristo, ayon sa Revelation chapter 1, ay yung mga pari po yun, lahat po ng sumasampalataya sa Kanya. Ano po, lahat na po ng mga taong nagpasakop sa Kanyang kalooban. Ano po, ayon sa Ebanghelyo ng mga apostol at ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, lahat po yun. Yung mga tao na sumampalataya doon, mga nauna man, namatay naman noong una hanggang ngayon sa panahon natin ngayon, tinatawag silang mga hari at mga pari sa harapan ng ating Diyos, na buhay. Kaya, yung sinasabi dito, wala na talaga yung tagapagturo na pari. Wala na po yan sa Bagong Tipan. Wala na po yan sa programa ni Kristo. Pero, yung mga apostol, kasama po yan. Pati yung mga disipulo. Pero, yung mga apostol, panimula nga lang po dahil sila po yung mga witness. Mga witness sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi man sila maihahalal na talagang apostol kung hindi nila nakita talaga na si Kristo ay nag-exist, nangaral, at bukod doon, ipinako sa krus at nabuhay na maguli pagkatapos ng 3 araw. So, yun po yung yun po yung dapat natin isaalang-alang. So, napakahaba na po ng ating, ng ating talakayan. So, ang ko po sana ngayon, ang i-present ko po sana sa inyo ngayon is yung, yung mga pari. Actually, totoo po yung mga pari sa dispensation, sa iba't ibang mga panahon, talagang may mga pari. Yun nga sana yung natin ngayon, tatalakay natin. Pero dahil sa napahaba na tayo at hindi na natin may discuss lahat, so sa susunod na lamang po natin i-discuss po yung tungkol sa mga pari. Hindi naman po natin itatago yan kasi unang-una sa lahat, nakasulat po sa Biblia na talagang may mga paring inihalal ang Diyos. Pero hindi sa panahon ng Bagong Tipan. Iba kasi yung pari sa Bagong Tipan. Iba rin yung kalagayan ng mga pari sa Lumang Tipan. Actually nga, may nabasa nga ako sa Lumang Tipan na yung mga pari pala, yung mga priest sa Lumang Tipan, sila po pala yung mga priest din na tinutukoy sa Revelation chapter 1:6. Dito rin sa Revelation Revelation 5:10, meron dito pong nilalagay dito na yung mga priest po dito, hindi rin po yung mga nangangasiwa sa loob ng simbahan. Sabi dito, and has made us unto our God kings and priests, sabi dito, and we shall reign on the earth. So makikita natin diyan na yun pala merong tinutukoy na pangkalahatan sa lahat ng mananampalataya kasi pagdating ng huling panahon, ang mga sumasampalataya kay Kristo, siyempre tagapagmana ng buhay na walang hanggan at ng mundo, pagka sa resurrection, sila po ay magiging hari at magiging saserdote ng Diyos, mga naghahandog sa Kanya.
Ayan, mga talagang sumusunod sa kanyang kalooban. So yun po, no, lahat po yan. Hindi po yung mga pari na tinutukoy yung mga nangangaral ng salita ng Diyos doon sa loob ng simbahan ng Katoliko. Hindi lang po sila. Actually, pati membro nila pari din. Yun po yung tinutukoy sa Book of Revelation. Ano po? Dahil po, yung yung pari ng panahon ng bagong tipan ay si Kristo na po, paring pang walang hanggan. Ano po? So, doon po natin makikita na si Kristo ang paring pang walang hanggan. Ano po? Wala na pong taong itinakda ang Diyos na pari. Ano po? So, sa susunod na lamang po natin i-discuss lahat kasi ano na bitin na tayo sa oras. So, hanggang doon lamang po mga kapatid. Hindi na po tayo makakatagal ng mahabang mahaba. Ano po? So, naway naintindihan nyo po yung ating discuss at bukod doon, nawa po ay sa susunod is mapanood nyo pa rin po yung ating mga videos na po nating ipopost at saka nawa ay suportahan nyo pa rin po yung ating channel at nawa po ay kayo ng Panginoon at pagpalain po kayo.